ay ipinagdarasal at kapayapaan itong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa gumpay kapayapaan, at sa gumpay kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinakubunyi ka namin. Nasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapungihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan
kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak, sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria sa pag-awit lalo ng buong pusong pagpupuri sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lunsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Maggalak ka ng lubusan, lunsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya aking aawit, ang aking kaligtasan.
Kapiling Malugod nyo, kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. kapiling nyo ang butihing puong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling nyo ang butihing puong banal ng Israel. Umawit kayo ng pupuri sa poon sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Kapiling nyo ang butihing puong banal ng Israel. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Biring Mariang mapalad, sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ay tatawaging mapalad ang lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinaahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Minsan ho, no, pumasok po ako sa isang coffee shop. Dalawa ho ang makikita mo roon. Dalawang uri daw ho ng tao ang pumapasok sa coffee shop. Una daw ho yung nag-aaral. Pangalawa ho daw yung mga magkakaibigan na magkakasama at nagkikita-kita. Lalo na ho sa panahon ngayon, siguro hindi na ho masyadong madalas yung dumadalaw sa bahay. Ang ginagawa na lang ay nagkikita na lang sa ibang lugar. Pero yung kanilang pagkikita at madalas yung kanilang pagsasama ay nagdudulot ng kagalakan sa kanila. Ay minsan hindi natin mapipigil, no? Minsan may mga nasa coffee shop, no, o sa restaurant na punong-puno ng tawanan at kwentuhan. At hindi ba laging gano'n naman? Kahit may dadalaw sa bahay mo, kung siya ay iyong kaibigan at hindi naman mangungutang sa iyo, ang inyong pag-uusap ay punong-puno ng kwentuhan. You share about life with each other. Siguro maganda rin, no, sa atin bilang Kristiyano na sana sa ating mga pagdalaw, sa ating pagkikita sa mga tao malalapit sa atin, we also not only share our life, but most importantly, we share our faith. Ba? At yun po isang pinakamahalagang gawain ng bawat Kristiyano na ating ibahagi ang ating pananampalataya. Ating ikwento ang kwento ng ating debosyon at pagmamahal kay Jesus Nazareno. Kung paano niya tayo ginabayan, kung paano niya tayo, no, inakay, lalo na sa mga panahon na tayo ay tila'y bigat na sa ating problema. Pagkwento ng ating pananampalataya at pag-asa. Sa totoo lang ba, kayong kausap mo, nawawalan na rin ng pag-asa, napangihinaan na rin ng loob. Baka yung kwento mo ng paano ka bumangon, kung paano ka nagpatuloy sa paglakad, ay magbigay lakas ng loob din sa kanya. Sa isang nagkakasama, sa isang magkakaibigan na nagbibisita sa isa't isa, hindi nawawala ang sharing. Pagbabahagi ng kwento, pagbabahagi ng pananampalataya. Sa ating ebanghelyo, nung binisita ni Maria si Elizabeth, naging yugto iyon ng pagbabahagi ng mabuting balita sa bawat isa. Ipinahayag ni Elizabeth ang katauhan ni Maria. Sabi niya, mapalad ako, dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon. Nagpahayag siya ng mabuting balita. At sa awit ni Maria na binasa natin, ikinuwento din niya ang kwento ng pananampalataya, ang kwento ng kanyang karanasan nung ang anghel ay magpakita sa kanya. Ay maganda rin ho sa atin bilang Kristiyano. Minsan nahiya tayo eh. Nahiya tayong ipahayag at ikwento yung pananampalataya natin. As gusto nating pagkwentuhan, ano ang latest chismis, ano ang latest na trending. Minsan nakakalungkot din ho. Kung pupunta ka rin sa mga restaurant o coffee shop, may mga nakikitang mga magkakaibigan. Minsan nalulungkot din ho ako. Nakita nga kayo, pero ang mga mata naman, hindi naman nakaharap sa isa't isa. Nakatingin sa iyo, cellphone at mga nakayuko. Minsan gusto ko nilang sabihin, nagpunta pa kayo rito, magsa-cellphone lang din pala. Sana nasa bahay na lang sila, nag-chat na lang sila. Pero sana, no, yung pagkikita at pagbisita natin sa bawat isa, lalo na sa mga mahal sa buhay,
ay maging yugto lagi ng pagbabahagi ng kwento ng ating buhay. At higit sa lahat, ang kwento ng ating pananampalataya. Siguro ho yun yung una. Simulan sa kwento. Pangalawa din po na isang magandang nadudulot ng pagbibisita ay kagalakan sa binibisita. Naalala ko ho nung ako'y sa ospital dati, na 3 araw na ho ako, wala hong bumibisita sa akin at lungkot na ho ako. I felt I was alone. Pero nung may bumisita ho sa akin, ito yung nagbigay sa akin ng kagalakan. Akala ko nakalimutan na ako. Nung may bumisita sa akin, naramdaman ko yung kagalakan. Yung kasiyahan na may makita kang ibang tao maliban sa nurse. Nang gagawin lang ay injectionan ka o kukunan ka ng BP. I felt that visit as a visit of hope. Nagkaroon ako ng pag-asa para gumaling. At yung pagdalaw ng isang taong yon, at mga taong yon ay nagbigay din sa akin ng lakas ng loob na kahit nakaratay sa banig ng karamdaman, ay kayang labanan. Kaya maganda minsan sa pagdalaw din natin. Ang pagdalaw sana natin ay magbigay kagalakan sa bawat isa. Ang presensya mo ay magbigay kagalakan sa iyong mga dinadalaw. Hindi ka nagdadala ng perwisyo sa iyong pagdalaw. Ang dala mo ay kagalakan. Kagalakan dahil naalala mo sila. Kagalakan dahil nais mong maging present sa kanilang buhay. Maganda rin po sa atin bilang Kristiyano. Baka may kamag-anak ka pa na matagal mo nang hindi nabibisita. Lalo na kung dito lang din sa Maynila. Matagal na kayong hindi nagkikita. Baka yung magulang mo nakatira ka sa ibang lugar at nakabukod ka na. At matagal mo nang hindi nadadalaw ang magulang mo. Totoo lang, ang presensya mo ang nagbibigay kagalakan din sa kanila. Dahil naiisip nila na hindi mo sila nalilimutan. Maganda rin sa panahon din ngayon, sa mga taong ang pakiramdam ay nag-iisa na lamang sila. Sana yung presensya din natin bilang Kristiyano ang magdala ng kagalakan sa kanila. Yung pagsabi lang natin at yung presensya natin na nagbibigay kahulugan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay mo. Hindi ka nag-iisa sa pagdurusa mo. Kasama mo ang sambayanan. Kasama mo kami. Ganun ang nais ibigay at mensaheng ipaiwatig ng ating mga pagdalaw. Kasama mo kami. Hindi kami nakakalimot sa iyo. Narito kami. Si Elizabeth sa ating ebanghelyo ay matanda na nung siya ay nagdalang tao. Senior citizen na nga kung tawagin. Kumbaga yung lola mo, nabuntis pa. At para sa kanya, kay Elizabeth, ito'y nagbigay karangalan at kagalakan sa kanya. Dahil sila ay biniyayaan din ng isang anak. Pero alam din ng siguro mga nanay yan na hindi madali ang pagbubuntis. Hindi madali lalo na kung medyo may tatandaan na. At ang presensya ni Maria, hindi lamang nagbigay kagalakan, kundi nagbigay ng tulong kay Elizabeth. Kung sa katapusan ng ebanghelyo natin, si Maria ay tumira kay Elizabeth ng 3 buwan pa. At ilang buwan ho si Elizabeth sa kanyang pagdadalang tao nung nagpakita ang anghel kay Maria. 6 months pregnant na ho si Elizabeth. So, dudamat na lang ho. Sa 3 buwan na natili si Maria, tinulungan, inakay, pinaglingkuran. Sa panahon ng hirap, sa panahon na kailangan niya ng tulong, si Maria ang sumama sa kanya.
Sana at sa atin din bilang Kristiyano, ang ating mga pagkikita sa iba, ang ating pagbisita, magdala ng kwento ng mabuting balita, magdala ng kwento ng kagalakan ng ating presensya at paglilingkod. Siguro magandang ang imbitasyon sa atin bilang Kristiyano ho ngayon. Paano tayo maglilingkod sa bawat isa? Paano tayo magbabahagi ng mabuting balita sa bawat isa? At higit sa lahat, sa ating mga pupuntahan at dadalawin, magbigay kagalakan sa kanila. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pinararangalan ni si Elizabeth ng pagdalaw ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit nais lamang ni Maria na ibahagi ang kanyang kagalakan sa ating pagdiriwang ng kapistahang ito. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtatangi sa mga babaeng ito. Ang ating tugon, punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway lubos na buksan ang kanyang puso sa salita ng Diyos at ipahayag ito ng may kagalakan sa lahat ng tao at kultura. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong biyaya, Panginoon. Ang mga namumuno sa mga bansa naway makagawa ng mga programa sa pagtatatag ng isang higit na maayos na mundo ayon sa diwa ng mapagkumbabang paglilingkod ni Maria. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tayo naway pasiglahin ng mahal na Birhing Maria upang madagdagan natin ang ating mga pagsisikap sa pagtataguyod ng isang higit na maayos na lipunan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa mga may sakit, naway ipakita natin ang ating malasakit sa pamamagitan ng ating pagdalaw sa kanila at pagpapalakas ng kanilang loob. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namayapa naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Panginoong Diyos, ibinababa mo ang makapangyarihan at itinataas ang mga aba. Sa tulong ng mga panalangin na mahal na Birheng Maria, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pag-asa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Jesus Nazareno, alak ka tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inangalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mong itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Hesukristo. Kaisahan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang, katulad ng iyong paglingap na sa kinalulugdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nagkatawan taong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa kanila sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Binati ka pagdaka ni Isabel si Maria. Aniya ay mapalad ka sa tanang dalaga. Mapalad rin ting totoo ang bunga mo. Si Jesus, Hari ng sangmundo, sasakop sa tao. Si Mariang may sabi, ako ang habang alipin. Ngunit sa diyang pinili ng Diyos na poon natin, tunay akong mapalad sa lahat ng mga hangin sa limlahin. Puso ko'y nagpupuri, espiritu'y nagagalak, dahil sa maawaing Diyos, aking tagapagligtas. At dahil rin sa ginawang mga
dakilang bagay, pangalan ng Panginoon, kabanal-banalan. Puso ko'y nagpupuri, espiritu'y nagagalak, dahil sa maawaing Diyos, aking tagapagligtas. At dahil rin sa ginawang mga dakilang bagay, pangalan ng Panginoon, kabanal-banalan. Puso ko'y nagpupuri, espiritu'y nagagalak, dahil sa maawaing Diyos, aking tagapagligtas. At dahil rin sa ginawang mga dakilang bagay, pangalan ng Panginoon, kabanal-banalan. Pinati kapag daka ni Isabel si Maria, aniya ay mapalad ka sa tanang dalaga. Mapalad rin totoo ang bunga mo, Jesus, hari ng sanmundo, sasakop sa tao. Si Mariang nagsabi, ako abang alipin, ngunit sadyang pinili ng Diyos na poon natin. Tunay akong mapalad sa lahat ng mga sanlilahin. Puso ko'y nagpupuri, espiritu'y nagagalak, dahil sa maawaing Diyos, aking tagapagligtas. At dahil rin sa ginawang mga dakilang bagay, pangalan ng Panginoon, kabanal-banalan. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagpapaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Inaalalahanan po ang lahat ng mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa. Para kami makatanggap ng iyong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan, bagamat nilingid sa pagmalas na dito na may aming makatagpo sa banal na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.